Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung reading mo for November 16 to 22 or kung kailan mo mapanood ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay Gemini sa like, shares, comments. Private reading, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description. Nandyan lahat ng details pati link. Okay, lumitaw na naman tong sexuality na to. Lumitaw na to kanina kay ano eh. Planning, okay. Surprise, twists and turns. Mukhang may mga plano ka ditong ano last minute pwedeng biglang mabaliwala or magbago. May unexpected. Twist and turns tapos may planning ka eh. Kahit sabihin natin may mga ginawa kang plano, pwedeng maging spontaneous yung sitwasyon dito. Okay, from out of the blue, bigla na lang may twist and turn, may hindi inaasahan. Yan, may mga sorpresa for sure. Or pwede ring mga aberya yan. Tapos meron something dito about sexuality. Ito yung fertile moment, Gemini. Kaya kung ikaw ay nagpaplanong magka-baby, makajontis o majontis, ito na yung moment. Napakataas ng tsuktsakan energy. Oo. Ito yun. Ang lakas ng energy na magbo-bolt in. Masyadong physical, masyadong sexual yung energy. 16 to 22 November. At yung mga single dito mag-ingat kayo daw. Itong period na ito. Kasi itong temptation na to, kung kakagatin mo to, or hindi ka mag-iingat, magiging marufok ka dear, it could lead to trouble. Unexpected pregnancy, pwede rin. Yun yung sinasabi ko, okay? Tapos, pwedeng may good news tungkol sa anak mo, kung may anak ka na, Gemini. Pagpaplano, eto na yun. Now is the time to lay down. Okay, sabi ko na nga, lay down foundations to eh. Just may kinalaman siya sa pagkakaroon ng baby. So, yung iba, kaya kung gusto nyo makabuo ng Junakis, ito na nga yung period na yun. Siguro magiging very active kayo ng jowa mo, ng asawa mo. Kasi kung hindi kayo mag-asawa, tapos gumagawa kayo ng baby, ewan ko na lang sa inyo. Bahala na kayo, matatanda na kayo buhay niya. Pero ito lang talaga yung period na masyadong physical siguro. Or malaking chances na makakabuo according to the cards yun. Tapos may surprise. Ayan na nga, yung twist and turns nga dito. Kaya lang may sinasabi dito yung surprise, pwedeng disappointment. At first, disappointment siya, pero it could be followed by a pleasant surprise. Ayun naman pala. So, maganda to. Tingin ko magandang surprise. From disappointment, magiging pleasant surprise siya. Yung sinasabi niya eh. Ayan o. Pwede ring may imbitasyon. Or romantic, romantic encounter. Yan. Pwede rin naman makabuo ng bagong romance dito. Basta meron something about invitation. Pag pinaunlakan mo yun, pwedeng doon magkaroon ng romantic chorba. Ito na yung twist and turns mo, Gemini. Carefully made plans. Ito na nga yun. Yung sabi ko nga, kahit na may nagawa kang plano, pwedeng mabaliwala yung last minute. Kasi may major changes or interruptions na paparating sa'yo. Itong 16 to 22. Okay, make sure daw na handa ka at ikaw ay mag-ipon ng lakas mo, magpahinga para daw maka-cope ka doon sa paparating na something. Ewan ko kung ano tong unexpected na to. So, better be prepared. Patay cards para sa love life mo. Ayan na nga, pati sa love life mo may unexpected outcome, Gemini. Nako,
Ingat-ingat kayo dyan kasi hindi naman natin alam kung positive, negative tong unexpected outcome na to eh. Tapos may binabanggit about jaundice. O ba kasi may majauntisan ka or ikaw yung majauntice. Sabi ko nga kung single ka daw. Ayan. Mag-ingat ka daw kasi baka ikaw ay majauntice. It could lead to trouble daw kasi eh. Okay? Nako. So, ayan. Tingin ko it's a warning. Lalo na dun sa mga marupok, di marunong mag-control, di nag-iisip, pasok lang ng pasok. Ayan. Okay, basta merong mga unexpected dito pagdating sa inyo ng person mo. Dito sa love life po. And pwedeng iba may new chapter. May binabanggit naman kasi talaga dito kanina pa eh. Parang meron something na invitation. And doon, pwedeng may romantic encounter niya. Binabanggit ko. O baka may pupuntahan ka, may ayain ka. Basta invite ka sa kung saan. Ano man yan, activity na yan. And pwedeng may romantic encounter. So, pwedeng doon, magsisimula ng bagong chapter para sa'yo. Especially sa mga single, ha? Specific sa singles to. Huwag na umapila dyan yung mga hindi nag-a-apply sa inyo, dear. At kung hindi naman talaga tumutugma sa inyo, huwag na kayong magsipag-comment ng kung ano-ano na hindi naman related. Hindi ko rin magets guys eh. Mga tao, hindi lang ako nakipanood ko rin sa ibang channel. May mga taong walang magawa na hindi na nga sila nakaka-relate or hindi naman applicable sa kanila yung sitwasyon. Pero, nambabara pa rin sila dun sa comment na ganito, ganyan. Oo, hindi ko lang dinidelete, pero pwede ko kayong iban sa channel ko. Especially kung repeat offender kayo. Nahayaan ko lang talaga. Obvious naman, dear, kung hindi talaga para sa'yo, halimbawa menopause ka na, bakit ka pa mabubuntis? Diyos ko naman, my God, common sense, diba? Wala ka nang hindi na gumagana, tas mo pa, hindi na-apply. Alam mo naman pala, kinoment mo pa, my dear. Ano pa redundant, diba? So, ayan. Alam mo na kung sino kayo dyan, yung mga comment na mga ganyan. So, ayan, parang meron ditong energy ng confused sa inyo magjowa. Or walang paninindigan, hindi makapagdesisyon. And yun yung maaaring makafrustrate sa'yo, Gemini. Itong 16 to 22. Ayan. Pwedeng ika-bad trip ninyo sa isa't isa yan. Seven of Pentacles, okay, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Oo, strong energy ng Earth sign. Meron ka rin King of Pentacles dito. At saka Scorpio. Okay. Or Aries, ayan. Pwede may Aries dito, Earth sign, at saka Scorpio. So, mukhang may mga bagay na kailangan mo pang hintayin, Gemini. Baka naiinip ka na, pero wala kang magagawa kundi maghintay. No? Dito kasi napipil ko energy mo sa 7 of Pentacles mo, parang okay. Naghihintay ka, tinatry mo maghintay, pero iniisip mo hanggang kailan ka maghintay. May mahihintay ka ba? Andun yung parang andun yung parang feeling ng uncertainty or pagiging bored na sa kakahintay. So, parang energies, nisip mo, nag-aaksaya ka lang ba ng panahon dito sa bagay na to? Dapat ka pa bang maghintay? May mapapala ka ba or wala? Parang ganun yung energy na nakikita ko. Siguro, it's best na wag ka nang mag-hold on kasi may Tower card ka. Ayan, o. Magigiba dito yung yung dapat magiba. Tower kasi is pagbabago. And tinitibag niya talaga yung mga dapat nang tibagin sa buhay mo. Usually, ganyan yan. Yan ang trabaho ni Tower. Oo, siguro you're trying to hold on about
something. Ewan ko, ano to? About a relationship ba to? Pwedeng relationship, pero pwedeng ibang bagay. Tinatry mong mag-hold on, pero magigiba at magigiba yun ng tower eh. Wala kang magagawa, ano. And eventually, kailangan mo ring tanggapin tong change na to, o kung ano man itong tower moment na to, na magdadala sa iyo ng parang, ano ba tawag dito? Kumbaga sa sa building, wala na, condemned na yung building eh. Hindi na siya fit tirahan, unsafe na. So titibagin 'yon, ire-wrecking ball, and then patatayuan uli ng bago. Kasi hindi na nga siya hindi na siya safe tirahan. So hindi mo na rin siya mapapakinabangan. Kumbaga, what's the point na pigilan mo pa yung renovation ng building na yun kung alam mo namang anytime guguho na yun. Or unless bulag ka dun sa katotohanan na hindi mo siya matanggap, siguro, pwedeng ganun. Kaya ka hold on dun. Or naghihintay ka, ewan ko. Kasi parang may energy na naghihintay dito. Okay, kung ano man yung bagay na yun na hinihintay mo, itong 16 to 22 mo na hintayin yung Gemini sa tingin ko. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Harapin mo yung dapat mong harapin. Tanggapin mo na lang siya. Ganun talaga. Okay, tanggapin mo yung kung anumang sitwasyon yung dapat tanggapin dyan. Yun sa tingin ko. Kasi mag-aano rin talaga eh. Eventually, magka-crumble yan eh. Wala kang magagawa. So, parang nangyayari lang doon, dinidelay mo lang dinidelay yung progress. Or yung change na yun. And may ista ka lang doon instead na makapagsimula ka na doon sa panibago mo. Yun lang yung nakita ko. Yun lang. Ewan ko. Something about stability with the King of Pentacles. Siguro, yung iba sa inyo, kaya hirap kayong bitiwan yan kasi parang feeling ninyo, ang tagal ninyong pinundar. Yun. Pwedeng ganun. Kaya siguro, hindi nyo siya basta ma-let go. So, naintindihan ko naman. Kaya lang, the way I see it, Gemini, wala. Talaga magka-crumble siya eh. Di ba ganun naman yung minsan kahit na ang tagal-tagal natin pinundar yung bagay na yun, minsan sa isang iglap, gumuguho. Meron talagang ending dito, Gemini, hindi mo na mapipigilan na yan, death card. Di ba? Ending and transformation. And renewal na rin. Meron something na kailangan na talaga tong change na to. So, sabi ko nga, wag mo nang pigilan yan, wag ka nang maghintay dyan. Okay, yun yung nakikita ko dito. Okay, basta expect mo itong 16 to 22 may changes. And itong changes na to, masyadong dibdibin niya kung medyo difficult siya kasi ito na yung improvement ng mga bagay-bagay. Okay, Gemini. So, sana makatulong sa itong reading. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.